Hi, hello mga kaibigan. Isasama ko kayo ngayon sa aking lakad dito sa ating paglilibot. Pupunta tayo sa school, bibisita rin tayo sa mga subdivision na ating madalas na pinupuntahan na kung saan doon din tayo nagbibigay ng mga serbisyo sa ating pagsiservice sa mga estudyante para sa kanilang pag-aaral, para sa kanilang pagpupunta at pag-uuwi sa school at sa kanilang bahay. Umpisahan natin ang ating lakad sa araw na to mula dito sa ating tinitirhang bahay dito sa Westwood Highlands Subdivision sa Block 28. At dito tayo ngayon sa pinakaunang liko natin. Ating makikita ang pinakaunang roundabout. So, gentlemen, medyo nakikita naman natin na maganda ang takbo ng ating panahon ngayon. Maliwanag at maganda ang sikat ng araw. Ang alapaap ay may mga ulap na mga blue at saka yung mga silvery clouds. Sa palagay ko, ito ay pahiwatig na isang magandang panahon, magandang araw ang ating mararanasan sa araw na ito. Hopefully, marating natin at makumpleto natin ang ating tour sa araw na ito para meron tayong ma-share para sa inyo, aking mga kaibigan. Meron tayong ma-share ulit sa inyo via YouTube kung saan ating makikita ang iba't ibang mga hugis ng mga bahay kung saan ang mga bahay ay nagkaroon na ng mga renovations at yung mga dating mga maliliit na mga halaman ay ngayon mga malalaki na sa paglipas ng maraming taon. So far, dito sa ating tinitirhan, bagamat hindi naman maiiwasan, minsan ay magkakaroon ng mga aberya or mga konting problema. But in general, ito ay maganda naman ang nagiging takbo ng ating buhay. Although nasa pangkaraniwan na buhay ang ating tinatahak, masaya pa rin tayo. Masaya pa rin tayo na nakipag sabayan ng fair na pamamaraan sa buhay. Gentlemen, andito na tayo ngayon sa isa pang liko para yung pagkaliko natin dito, tutumbukin na natin ang papunta sa exit ng Westwood Highlands Subdivision. So mga kaibigan, maganda naman ang ating takbo ngayon dahil madalang ang mga sasakyan. Marahil dahil sa mga oras na ito ay medyo maaga pa rin naman. So, walang hassle sa ating pagdadrive. I feel na parang ang sarap mag-drive ngayon. No? Ma-enjoy natin ang ating pagdadrive dahil malinis ang mga lansangan. Malinis itong kalsada ngayon na ating tinatahak. Malapit na tayo sa exit at tayo ay naghahanda na para sa pagbaybay natin sa kalsada ng ating Langkaan 1 Road. May nagsabi sa akin na itong Langkaan Road ay hindi pala ito isang barangay road. Ito pala ay matagal ng sinasabi na provincial road. Isang provincial road pala ito, itong kalsada na ito. Itong ating tatahakin ngayon. So, liko tayo, as you can see, lumiko tayo sa bandang kaliwa. Bali, medyo paakyat ito. Kasi alam mo na, itong part ng Cavite, malapit na rin to sa Tagaytay. Mga bulubundukin ang lugar na ito, kaya mapapansin natin na
marami pa tayong makikita mga berdeng mga dahon, may mga kahoy, at may mga halaman na kaaya-aya tingnan sa ating mga mata. Since this road is matagal na na-establish ito dahil ito ay lusutan mula sa Governor's Drive doon sa bandang likod natin, at yung paharap ay nakakapunta tayo papunta sa ilang. At kung gustuhin pa nating magpapatuloy, ay ating marating ang bayan ng Tagaytay, kung saan isa sa mga kilalang mga lugar na pasyalan, lugar ng mga turista, lugar na pwede kang maaari mong i-google ang isang araw or ilan pang mga araw para magpalamig, since malamig ang temperatura doon. At sa katunayan, dito sa ating tinitirhan ngayon dito sa Langkaan, ay nararamdaman din natin ang fresh, yung lamig na simoy ng hangin. At mga ilang linggo na ito na tuloy-tuloy ang napakasarap na klima na ating nararanasan dito sa ating barangay. So maaliwalas, medyo malamig, at napakasarap magliwaliw. Mga kaibigan, bibisitahin din natin, may dalawa pang subdivision na bibisitahin natin. Yung tinatawag na West Beverly Hills Subdivision at yung Cedarwood Residences. Later, puntahan natin yan pag na-pick up na natin yung isang estudyante, kindergarten, si Janice. Mag-isa lang siya ngayon nating siserbisyuhan sa trip na ito. Dahil yung iba naman ay iba ang oras ng kanilang mga schedule sa pagpasok at paglabas ng kanilang school. Ang scheduling system ng ating elementary school dito is nagkaroon ng 3 session. Meron yung maaga, mag-umpisa ng 6 a.m. until 6, 7, 8, 9, 10, ganon hanggang 10. Tapos yung kasunod naman, mag-start sila, umpisahan nila sa 10 a.m., then 11, 12, then 1 o'clock or 2 o'clock. Yun, 2 o'clock naman. And then yung pangatlong session, mostly mag-umpisa na rin agad yun sa 2 o'clock hanggang merong 5 o'clock lalabas or 5:30 until 6 p.m. na yun. So, imagine natin 6 p.m. madilim na. At may mga teachers pa na hindi kaagad nagpapalabas sa kanilang mga estudyante at exactly 6 p.m. Meron pa dyan na nagpapalabas sa kanang students, mga 6:11, at sometimes naman, aabot pa ng 6:15. Ang dilim na. So, I don't know. Medyo ako ay naaawa doon sa mga estudyante. Pero so far, hindi naman yan ang ating pinaka-concern ngayon. It's just a matter of being worried. Sa ngayon, narating na natin ang Langkaan Elementary School. Dito sa ating right side at sa ating left side ay yung high school naman. Ang ganda ng kulay ng ating elementary school. Parang olive green. Maalala ko yung aming Boy Scouting dati na ang uniform namin ay olive green ng panahon ng ating pagiging elementary student. Sa ngayon, hindi na. Nasa ano na tayo ngayon? Parang nasa final chapter dahil senior na. So, senior na ang ating kalagayan ngayon dahil tayo ay lampas na sa tinatawag na golden age. Kasi naging na tayo nga, senior citizen. So guys, sa ngayon, nilampasan muna natin yung school. Nandito na tayo sa bandang likuran. Didiretso muna tayo dito pa baba
at may madaadaanan tayong tulay doon sa baba. Dahil doon sa pag-akyat noon, makakuha tayo doon ng magandang liko na hindi tayo mahihirapan. Safe tayo na makakaliko. Dahil sa kalsada na ito, minsan marami ring mga rumaragasang mga motorsiklo, even yung mga pick-up. Marami na kasing nakatira dito sa area na to, sa part ng Asyungan. Nandito na po tayo sa part ng Asyungan. So, minamabuti ko na liliko ng pinaka-safe na pamamaraan. Katulad ito, may mga paliko dito at tumigil muna ako para aatras ako at mamaniobrada. Liliko ng going to the left tayo. Yan. And then, makikita pa natin ang mga view dito. Maaring sa ibang araw ay puntahan natin yung diretsong kalsada na yun para masilayan naman natin yung sentro ng Asyungan. Since ang pakay naman natin ngayon is yung pipick upin natin yung ating kindergarten student. So, balik na tayo at ang ating direksyon ay pababa ulit para doon na tayo sa back sa likod ng school. Doon muna tayo maghihintay sa paglabas ng ating kindergarten. Malapit na rin ang labasan nila, siguro mga ilang minutes na lang to, siguro mga 30 minutes or less. Lalabas na yung mga estudyante ng kindergarten at ating pipick upin, isasakay natin at iuuwi na natin. Ihahatid natin na maayos, safe and sound na maiuwi natin sa kanilang tahanan. Nadadaanan natin ngayon ang isang resort na tatawagin ay Balay Ibayo. Ito yung pinakamalapit na resort na ating matatagpuan mula sa Langkaan Elementary School. Meron silang mga magagandang ding amenities inside. I hope someday tayo ay maka-avail sa amenities. Meron silang mga swimming pool, meron silang mga function areas, meron silang tulugan din, yun. May swimming pool pambata, pang adult, pwede idao sa mga kasal, binyag, birthday. Sana ma-avail din natin yan para maipakita din natin sa inyo kung gaano kaganda, paano natin siya ma-appreciate ang loob ng resort na yon. So, andito na tayo sa likod ng school. It's time to wait and see. A few moments later, the moment of truth comes alive. Walang bilabida. Patigasan. Patigasan sa akin. Namumutla ka nakakasilin. Nawawa naman yung staff. Yan na sila. Ay, teacher pa ba? Ano ka pa kay Juan? Ma'am Rosel pa ako? No, Ma'am Rosel. Rochelle pala, Rochelle. Sa gilid. Kunti lang sila. May kasunod na. Ayan, nandito na si... Ay, hindi. Kay Abby pala to. Kaso, akin si Abby. Ano, sini? May kumanta. Loading sa atin. Kapag ganyan, memories ka lang. Kumanta lagi, pero lagi ako. Hindi, ano, papag sa sini pa? Ano ba meron?
Sige, kuya. Sige. Dami mo naman start. Yan ginawa niya. Hi, Come on, Yanis. Saan na, Yanis? Sige, mag-seatbelt tayo, ha? Come on. Kunin mo seatbelt natin. Oo, ayan. Ang hawak ko. Ayan. Nasbella! Bye! Mga kaibigan, eto na. On the way home na tayo. Tayo ay pauwi na. Unang puntahan natin, pagkatapos nating baybayin ang mga ilang mga kalahating kilometro mula dito, at tayo ay bababa doon sa bandang kanan. Papasukin natin yung tinatawag na Beverly Hills, yung Beverly Hills subdivision, para lang ating maipakita sa inyo later ang view doon ng mga houses, kanilang mga kalye, para meron na tayo mai-share sa inyo na mga view ng ating mga bahay, ng mga tinitirhan dito ng ating mga neighbors, ating mga friends, at ating mga bossy. As we can see, magkabilaan ng ating kalsada tinatahak, more on green colors. Sa left side natin, mga kaibigan, ay tinatawag na parang. Ito ay medyo malawak na area, pwede mag-camping. Yan, dyan ginanap yung ibang activities ng Boy Scouts noong nagdaang araw. At maganda naman yung mga naging experience ng mga bata. So, narating na natin gate ng West Beverly Hills. Dito nakatira si Abigail, si Abby, yung isa pang kinder na ating sinaservice. Ang purpose lang natin dito ay pumasok at mag-video dito sa magandang subdivision. They're very wonderful and beautiful subdivision. Sa entrance pa lang, mamamangha ka na dahil malapad yung kalsada. Hindi siya tinitipid. Malapad talaga yung kalsada niya, guys, mga kaibigan. So, maaluan ang daloy or yung pag nag-drive ang mga residente dito, yung mga homeowners sa West Beverly Hills subdivision. Maluwag ang kalsada, malalaki ang mga bahay at maganda ang design. Mga single detached na houses, mostly sa ating nakikita ay mga single detached na mga houses with a very nice design. Tatawid tayo ng tulay. May ilog pala ito. Oo nga, may ilog nga ito. Medyo malalim. Panonoorin nyo, guys. Enjoy nyo na lang. Enjoy nyo ang inyong mga mata sa mga mapapanood nyo, makikita natin.
Ako, nag-i-enjoy ako ngayon sa katitingin dito sa mga design ng mga bahay, sa lapad ng kanyang subdivision, at dito sa bandang ito ay meron pang dinidevelop pa ng mga parts ng subdivision. So, ibig sabihin, it's still going on ang construction and improvements. May mga plants sila, mga ornamental plants and shrubs. Mayroon silang yung clubhouse, medyo malawak din, may sarili silang tangke ng tubig. Sila ang nag-provide mismo ng tubig, at sa ganon, dalawa ang magiging source ng tubig nila. Merong mismo yung sa, kung tawagin natin ay yung Nawasa, at meron ding yung for emergency, pag walang tubig diyan sa ating Nawasa, meron pa rin silang tubig sa sariling tangke. Ang laki na ng bahay na to, dinevelop or in-improve pa nila ng husto. See, ang laki. Ito, may puno ng mga green ng mga trees. Ito naman yung medyo hindi naman kalaparan na kalsada, pero pwede pa rin ito sa pang dalawang sasakyan. Naka 2 lanes pa rin ito. Yan. By the way, dalawa din ang kanilang garbage services dito, mga kaibigan. Ang isa ay yung garbage truck collector na provided ng kanilang developer, at ang isang garbage truck ay provided by the barangay of Langkaanuan from the government. So, sa loob ng isang linggo, 2 beses mangungulikta ng mga garbage, which means hindi sila matatambakan ng mga basura, kaya malinis ang kanilang subdivision. Simula nung pagpasok natin sa subdivision na West Beverly Hills subdivision, simula pa doon sa entrance, wala akong napapansin na kalat, wala akong napapansin na overflow na ng mga basurahan. Wala silang part doon na may mga basurang nakatambak na hindi na asikaso. May nakikita tayo ngayon ng mga garbage bins o mga basurahan sa labas, pero maayos naman ang kanyang pagkalagay, dahil nakasarado siya, meron siya mga cover, at hindi nag-uumapaw ng basura. So, that is a very big plus factor para sa subdivision na ito. So, bigyan natin siya ng malaking appreciation or mataas na grado bilang isang malinis, kaaya-aya, tirhan na subdivision para sa mga gustong tumira sa lugar or subdivision na tahimik, mapayapa, malinis, at may mga halaman na nagbibigay ng malinis na hangin, at nagbibigay din ng shade, silungan, lalo na pag sa tag-araw, tag-init na panahon, pwede silang sumilong sa lilim ng mga kahoy at maibsan at maiwasan ang sobrang init ng araw, dahil dito sa ating bansa ay madalas nararanasan natin ang sobrang init. So, kapag ang lugar ay meron kang matatagpuan ng mga kahoy or mga kahoy, meron tayong pwedeng puntahan na area na magpasilong tayo, magdala tayo ng upuan, at magpapalipas ng araw, or magpapalipas ng ilang oras, para lang hindi tayo mababad ng husto sa sikat or init ng araw. See guys, may mga ginagawa pa ang lapad ng kanilang garahe.
So on the way going to the exit na tayo, the same gate. Lalabas na tayo dahil naikot na natin most of the part of the subdivision. But I believe meron pang ibang part dito na hindi talaga pa natin napuntahan, di natin na videohan dahil bawal pa tayong pumunta doon dahil nga while yung mga location or mga area na may mga ongoing pa na mga construction, for safety purposes, pinagbabawal muna ang pagpasok sa mga area na ganun. Kasi nga, may mga materyales pa silang iniingatan at may mga movement pa sa kanilang construction sa bahay. So, para safe lahat, safe tayo, safe din sila sa mga magiging problema, iwasan na natin pumunta doon sa mga area under construction. Antayin na lang natin pag tapos na at papayagan na tayo na pwede nang umikot-ikot sa mga area na dating hindi natin napuntahan. So salamat sa guard, salamat sa ating kaibigan dito sa taga West Beverly Hills Subdivision at ating nasilayan ang kanilang magandang subdivision, the West Beverly Hills Subdivision. So mga kaibigan, nandito at nakabalik na tayo dito sa Langkaan Road. May mga nadadaanan na rin tayo mga resort na hindi pa natin na feature dito sa ating video. Someday, God willing, sana mapuntahan din natin yan na makapag-alay tayo sa inyo, mga gentlemen, ating mga kaibigan, makapag-share pa tayo ng mga iba pang mga part dito na makaaya-aya tingnan ang mga point of interest where makapag-spend tayo ng recreation, entertainment, relaxation, or something like simple exploration and some curiosity. Sa ngayon, nandito tayo ngayon sa part na nasa entrance na tayo ng Cedarwood Subdivision. Papasok tayo dito dahil dito nakatira si Yanis, itong ating siniservisyohan ngayon, ating kindergarten student. Iuuwi na natin siya sa kanilang bahay, sa kanyang mga magulang at mga lula at lulu, kapatid. But before proceeding doon sa house nila, mag-ikot muna tayo ng mga ilang blocks dito para madagdagan natin yung ating maipapakita sa inyo mga kaibigan. Ito ngayon yung pupuntahan natin, ipapakita ko sa inyo yung basketball court. So normal sa isang subdivision na merong basketball court as isa sa kanilang mga amenities. Or sa panahon na ito, for this moment, yung court nila, wala pa siyang bubong. Hindi pa siya matatawag na covered court pala. Court lang, basketball court. Pag nalagyan na ng bubong, so of course, pwede nang tawaging covered court. Masarap kasi maglaro pag covered court dahil iwas tayo sa protected tayo against yung mainit na sikat ng araw na parang nakakasunog sa ating balat at nakakadagdag sa pagod at uhaw. Anyway, papunta na tayo dito sa parang bandang likod dito ng Cedarwood Subdivision. Itong subdivision nila ay nakabakod na, may perimeter fence na sila na semento. So which means meron na silang na-establish na perimeter for safety purposes and boundary purposes. Dito naman
ang mga bahay ay yung nakahilera na dikit-dikit. Ito ay sa pamagitan ng Pag-ibig Fund. Kung member ka ng Pag-ibig, gamitin mo yung iyong account at lahat ng itong mga bahay na to ay under Pag-ibig Fund financing, which means kung member ka sa Pag-ibig, you will mag-apply ka ng loan, yung tinatawag na housing loan, at makaka-avail ka sa mga kahalintulad na mga bahay na ganito. Mapapansin mo guys yung mga corners ng kanilang yung sa gilid ng kalsada, sa mga gutter, meron na silang mga markings, mga zebra sign para makikita, lalo na pag sa hapon at gabi at sa madaling araw ay nagsisilbing giya na hindi tayo hindi tayo mabangga diyan, hindi tayo ma-overshot, hindi tayo diskaril. Ika nga. So malapit na tayo sa lola, no? Sa lola ni Janice. Ito na nga yun, may tindahan sila. Yun, no, tuwang-tuwa na si Janice, nakangiti na siya. Ayan si Tito. Tinanggal na niya yung kanyang seatbelt. At tamang-tama din pagdating ng kanyang tito, yun, pumasok na sila dalawa sa bahay ng kanyang lola. At tayo naman ay didiretso na pababa at liliko doon at lalabas na sa subdivision na ito para tayo ay uuwi na rin at malapit na natin makumpleto ang ating isang round trip sa ating lakad sa araw na ito. Samahan nyo pa ako guys, mga kaibigan, para may masilayan nyo pa rin yung ating maiksi na lang na rota, maiksi na lang na biyahe hanggang sa marating natin ang pinaka dulo ng ating video. Ako'y nagpapasalamat sa inyo kung nanonood ka pa rin sa puntong ito. Ibig sabihin sinundan mo at napanood mo halos buo na ang video na ito. Pagpatuloy natin, mga kaibigan, para kumpleto at buo ang ating panonood, ating pagpamamasyal dito sa ating lakad sa araw na to. Itong ating ginagawa guys, yung paghatid sundo ng mga bata, of course may bayad yun. Yun ay karagdagan na kita or income para sa isang tao, or katulad ko rin. Katulad ko na nagsiservice sa kanila, nagbibigay din ito ng income kahit ako ay hindi na pwedeng mag-employ pa sa mga companies. Tapos na yung aking time, tapos na yung mga moments na ako ay isang empleyado. Kaya pumasok tayo dito sa pagsiservice para magkaroon tayo ng kita at para na rin tayo ay malibang. So, lalabas na tayo. Guys, ito na yung exit, yung ginawa nating entrance kanina. Ngayon, siya ay exit. Lalabas na tayo at ipagpatuloy natin ang ating biyahe. Balik tayo sa Langkaan. Pagtanghali na, mga kaibigan, puno na tong kalsada, medyo matraffic na rin to. Salubungan na ang mga sasakyan. Kasi sa bandang likuran natin, sa unahan pa guys, mga kaibigan, merong ginagawa doon na road construction. Yung kalsada na nagdudugtong sa Calax or sa Cavite Expressway. Ditong kalsada na to, meron na tayong maa-access na Cavite Express, no? Yung expressway na nagdudugtong mula dito
papunta doon sa Bacoor, or papunta din yan doon, madaanan ang General Trias and then Bacoor, and then papunta na sa Kamaynilaan. At sa reverse din na direction, papuntang Laguna, ganon, may mga Laguna, tuloy-tuloy na yon papuntang Batangas, at yun ay South Luzon Expressway na. Malaking naitutulong yung expressway na yon para maibsan ng yung bigat ng traffic doon sa unahan ng kalsada na to na tinatawag na Governor's Drive. Kasi sa kasalukuyan, yung Governor's Drive ay talagang mabigat na ang traffic. Mabigat na ang traffic dyan, halos araw-araw, no? Lalo na yung time ng uwian na ng mga estudyante. Mata-traffic ka talaga from Pala-Pala pa lang. O pababa dito sa yung Aguinaldo Highway na yan, matatagalan ka talaga. Kaya yung mga malalaking truck na galing dito sa looban, pwedeng wag nang dumiretso dito sa Langkaan Road na papunta sa Aguinaldo Highway or sa Governor's Drive. Mag-Calax na lang sila, connecting yung mga papuntang Laguna, papuntang Batangas, yun, papuntang south ng mga expressway, pwede nang gumamit doon sa access road na yun. Hopefully matatapos sana yan sa taon na ito. Yan ay part din ng belt sa panahon ni former President Rodrigo Roa Duterte. Kudos sa mga masisipag na mga leader. So guys, nandito na tayo sa nakabalik na tayo dito sa Westwood Highlands Subdivision. Ito yung main road ng subdivision na to, at masisilayan din natin na marami ring mga kahoy. May mga kakahoyan din sa mga gilid sa part nito, at malilim din yung dadaanan natin ng mga kalsada, mostly malilim. Okay. At ang sistema naman dito para makapag-avail ka sa mga bahay dito is through Pag-ibig. So you need to be a member of the Pag-ibig Fund, and then check mo kung qualified ka na mag-avail ng housing loan, at kung interesado ka, i-apply mo, gamitin mo yung account at mag-apply ka. Yung mga kaibigan natin na nakatira malapit dito sa area na to at wala pang mga bahay na matatawag na sariling bahay, maaari kayong bumisita, magsadya dito sa area na to. Maglibot-libot lang kayo, at may mga properties dito na kumbaga na foreclose na at idadaan na ulit sa bidding. Ibebenta ulit ng Pag-ibig, a-applyan, at mapapasa inyo kung ikaw ay interesado. Itong part nating subdivision guys, dito sa bandang kaliwa na yan, may mga sapa din yan, or kung sa iba naman dito tinatawag nila ilog. Ochi! Malapit na tayo guys makarating sa ating starting point. Pauwi na tayo, at pag nakarating na tayo doon sa ating residence, tayo ay mag-take a break. Wow! Magpahinga rin tayo. Hindi naman tayo yung katulad nung dati na kung trabaho ang pinag-uusapan, talagang lumalaban tayo ng bakbakan sa trabaho. Parang nagiging workaholic pa nga tayo nung time na yun. Parang pag nag-umpisa magtrabaho, at parang gustong tuloy-tuloy ang trabaho. Maraming ganon sa atin, yung love na love yung trabaho. Minsan nga hindi na nga iniisip yung sahod, saka na lang yung sahod iisipin pag kinsinas or katapusan na. Di ba? Pag talagang nag-i-enjoy ka sa trabaho, parang dinidibdib, no? Isinasa puso na natin.
yung pagtatrabaho at nagbibigay ng kasiyahan. Nagbibigay ng kasiyahan sa ating puso. Nararamdaman natin na love natin ang ating trabaho. Kaya yun ay nangyayaring time na tayo ay nasa mga edad na tinatawag nilang golden years. Pero kung tayo ay tinatawag sa ibang tao na kota ka na Brad, kota na. Ibig sabihin, finish ka na sa iyong mga obligasyon sa iyong pamilya, katulad sa pagpapaaral, yung edukasyon, yung bahay, yung kung pwede pa, may sasakyan at iba pang magamit. Lahat na yon, food and shelter, education, medicine. Ganon. Ibig sabihin ng mga kataga na kota ka na, which means pumasa ka na, nalampasan mo na ang mga from basic necessity to mga necessity na which is medyo matataas na antas sa ng mga pangangailangan sa ating pang-araw-araw na buhay. Salamat guys at sinamahan niyo ako, at sa muli kayo ay ako yung inanyayahan na sundan ang ating mga video.